Ika-16 na ng Setyembre, 2022. Sa tingin ko, hindi ko makakalimutan ang petsang ito hanggang sa huli kong hininga. Tirik na tirik ang araw sa kapatagan ng Nueva Ecija ng hapong iyon. Sa loob ng bakuran ng isang maliit na paaralan sa Barangay San Isidro, ang tanging naririnig ay ang boses ng mga batang nagbabasa. Ang tunog ay sumasabay sa hangin. Ba. Ka. Dani. Ang mga tinig na iyon ay tila musika ng kapayapaan, malayo sa gulo at alitan. Pero walang sinuman sa amin ang nakakaalam na ang musikang iyon ay malapit nang mapalitan ng mga hiyaw at hagulgol. Isa akong volunteer teacher dito. Matapos ang eleksyon at ang mga pagbabago sa gobyerno, tinalikuran ko ang pagtuturo sa syudad at piniling pumunta sa baryong ito para magturo ng libre, kahit nasalat sa gamit, kahit sariling sikap lang sa pagkain. Ang aming silid-aralan ay hindi gawa sa semento o bato. Isa lamang itong pansamantalang istruktura na gawa sa sawali at may bubong na yero. Pero sa ilalim ng bubong na ito, makikita mo ang ningning sa mga mata ng mahigit 100 na bata. Uhaw sila sa kaalaman. Buong lakas nilang isinisigaw ang bawat letra para sa kanilang kinabukasan. Teacher! Gutom na po ako, sabi ng isang 7 taong gulang na batang babae sa unahan. May bahid pa ng pulbo sa kanyang pisngi. Konting tiis na lang, anak. 15 minutes na lang, uwian na, nakangiti kong sagot para palakasin ang loob niya. Tiningnan ko ang relo ko, mag-aalauna na ng hapon. Tahimik ang paligid. Kahit dahon ay hindi gumagalaw. 2 araw nang walang balita ng engkwentro sa lugar na ito, kaya akala ko ay magiging payapa ang araw na ito. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Bigla. Isang malalim na ugong na parang kulog ang narinig ko mula sa malayo. Dog. 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 Tumigil ang pagbabasa ng mga bata. Lahat ay napatingala sa langit. Dati, kapag may eroplanong dumadaan, kumakaway pa ang mga bata. Pero sa panahong ito, kapag nakarinig sila ng tunog ng makina sa ere, nanlalaki ang kanilang mga mata sa takot. Alam na nila. Ang bagay na nasa langit ay hindi kaibigan. Palakas ng palakas ang tunog. Parang yumayanig ang lupa. Hindi ito ordinaryong eroplano. Mabigat at mabilis ang tunog. Helicopter. Hindi lang 1. 2. O baka 3. Dapa. Lahat dumapa. Takpan ang ulo ng libro, sigaw ko. Pero huli na ang lahat. Yumanig ang yero sa bubong. Ang tunog ay halos bumasag sa aming mga eardrum. Mula sa butas ng sawali, sumilip ako sa langit at nakita ko ang 2 higanting bakal na ibon. Mga attack helicopter. Hindi sila basta umiikot lang sa baryo. Nakaamba ang nguso nila pababa, direkta sa aming paaralan. Dahil sa lakas ng hangin mula sa Elisi, nagliparan ang mga tuyong dahon at alikabok sa loob ng bakuran. Nag-iiyakan at nagsisigawan na ang mga bata sa takot. Ang iba ay akmang tatakbo palabas. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong lalabas, sigaw ko, pero nilamon ng ingay ng makina ang boses ko. Mula sa ilalim ng helicopter, bumuga ng apoy ang malalaking machine gun. Rat-tat-tat-tat-tat. Para kaming pinaulanan ng apoy mula sa langit. Nagtalsikan ang mga yero ng bubong. Ang mga piraso ng kahoy at sawali ay nagliparan sa hangin. Sa gitna ng alikabok, agad na umalingasaw ang matapang na amoy ng dugo. Hindi ito digmaan. Ito ay katayan. Hindi mga rebelde ang binabaril nila. Ang binabaril nila ay mga batang maihawak na lapis at kwaderno. Sa isang iglap, ang aming silid-aralan ay naging impyerno. Bang! 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 Halos mabingi kami sa lakas. Butas-butas na ang bubong at tumatagos na ang sikat ng araw, pero kasabay ng liwanag ay ang pagpasok ng alikabok, kahoy at mga bala. Ang mga balang galing sa himpapawid ay hindi ordinaryo. Singlalaki ng braso. Pagtama sa lupa, sumasabog ang lupa. Nagkawasak-wasak ang mga desk. Hinila ko ang 2 pinakamalapit na bata at isiniksik sa ilalim ng mesa. Ang isang kamay ko ay nakadagan sa ulo ng batang babae,
at ang isa naman ay nakatakip sa mata ng batang lalaki. Teacher! Natatakot ako. Nanay ko! Rinig ko ang sigaw ng mga bata mula sa ilalim ng mga mesa, pero nilulunod ng tunog ng baril ang lahat. Ang paligid ay puno ng usok at alikabok. Ang lasa sa bibig ko ay pinaghalong lupa at pulbura. Bawat hinga ay nakakapaso sa lalamunan. Bigla! Mula sa kabilang hanay ng mga upuan, narinig ko ang isang malakas na ekbogsh. Isang rocket ang tumama sa loob ng bakuran. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumalsik ako at humampas sa dingding. Wii lang ang naririnig ko sa tenga ko. Nahihilo ako. Pinilit kong bumangon. Ang mga bata. Anong nangyari sa mga bata? Nang medyo humupa ang alikabok, ang nakita ko ay parang dumurog sa puso ko. Sa isang sulok ng silid, may isang 7 taong gulang na batang lalaki ang nakahandusay. Ang kanyang kwaderno ay nakakalat sa tabi niya. Sa mga letrang G, E, B, sa papel, may tumulong dugo. Ang maliit niyang kamay, hawak pa rin ang lapis. Pero hindi na siya gumagalaw. Hindi. Hindi pwede. Gusto kong sumigaw at tumakbo palapit, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Mula sa itaas, narinig ko na naman ang papalapit na helicopter. Bumalik sila para umikot. Nakita ko sa butas ng bubong ang helicopter na nakahinto sa ere, hovering, nakatutok sa amin. Ang bakal na ibong iyon ay parang halimaw na uhaw sa dugo. Alam nilang eskwelahan ito. Alam nilang may mga bata. Pero binaril pa rin nila. Dapa. Huwag iaangat ang ulo. Buong lakas akong sumigaw. May ilang bata na sa sobrang takot ay tumakbo palabas. Huwag kayong tumakbo. Balik. Pero huli na. Isang batang babae na tumakbo sa open field sa labas ng paaralan ang biglang bumagsak. Ang kanyang pulang palda ay lalong naging matingkad na pula sa damuhan. Sa loob ng classroom, lumalakas na ang iyakan ng mga buhay pa. Masakit. Teacher, masakit po. Mga batang naputulan ng paa, mga batang may tama sa tiyan. Sino ang unahin ko? Wala akong medical kit. Walang benda. Ang meron lang ako ay mga punit na damit at libro. Pinunit ko ang polo ko at itinali sa sugat ng isang bata para maampat ang dugo. Mainit at malagkit ang dugo. Ang dugo ng mga batang ito ay mananatili sa aking mga kamay at sa aking kaluluwa habang buhay. Ang airstrike ay tumagal ng halos 10 minuto. Pero para sa akin, parang 10 taon. Sa loob ng 10 minuto, nasira ang mga kinabukasan. Namatay ang mga pangarap. Nang papalayo na ang tunog ng helicopter, isang mas nakakatakot na tunog ang pumalit. Bog. Bog. Mga yabag. Mabibigat na bota. Mula sa kalsada papasok ng baryo, paparating na ang mga sundalo. Matapos ang pambobomba, papasok ang ground troops para sa clearing operation. Sila siguro ang tinatawag na Verdugo Battalion. Kilala sila na walang sinasanto. Dali-dali kong itinulak ang mga natitirang bata sa isang masikip na silong sa ilalim ng school building. Wala munang maingay. Kapag umiyak kayo, maririnig nila tayo. Tinakpan ng mga bata ang bibig nila gamit ang maliliit nilang kamay habang humihikbi. Sa mga mata nila, nawala na ang pagiging bata. Nakikita ko ang takot na kahit matatanda ay hindi kayang tagalan. Isinara ko ang pinto ng silong at sumilip sa maliit na siwang. Pumasok na sa bakuran ang mga sundalo. Nakauniporme, may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Ang mga mukha nila ay parang bato. Hindi sila narito para tulungan ang mga sugatan. Narito sila para tapusin ang trabaho. Hindi pa humuhupa ang alikabo. Sa loob ng classroom, ang amoy ng semento, pulbura, at dugo ay nakakasuka. Sa masikip na silong kung saan kami ng 20 bata ay nagsisiksikan, tumataas ang init. Sa tuwing may hihikbi, tinatakpan ko ang bibig nila. Ang mga daliri ko ay puno pa rin ang dugo ng ibang bata. Gaggog-gaggog. Narinig ko ang tunog ng combat boot sa sahig na kahoy sa itaas namin. Nasa taas na sila. Ang mga bota ay dumudurog sa mga basag na salamin at putol na lapis. Bawat yabag ay parang martilyo sa dibdib ko.
Mula sa siwang ng sahig, tumingala ako. Nakita ko ang mga binti na nakasuot ng camouflage. Nagki-clear sila ng classroom. Clear ba? May buhay pa ba dyan? Sigaw ng isa. Ang boses ay hindi tao. Matigas at malupit. Dito may dalawa pa. Buhay pa, sigaw ng isa pa. Tumigil ang paghinga ko. May mga bata pa palang naiwan sa itaas na hindi nakatakbo dahil sa sugat. Anong gagawin ko? Lalabas ba ako para iligtas sila? Kung lalabas ako, baka patayin din nila ang 20 batang kasama ko dito sa silong. Sa loob ng ilang segundo, ang hirap ng desisyon ay parang wawasak sa utak ko. Narinig ko ang ungol ng bata sa itaas. Nanay! Tubig! Uhaw na po ako. Pak! Isang malakas na sampal ang narinig ko. Tumahimik ka! Anong nanay? Mga anak kayo ng rebelde no? Minura ng sundalo ang sugatang bata at narinig ko ang kalabog ng pagsipa. 7 o 8 taong gulang na bata, tinatrato nilang kalaban. Sa mata nila, walang bata. Target T lang ang meron. Ang 5 taong gulang na batang lalaki sa tabi ko ay napaihi sa takot. Umamoy ang mapanghing ihi sa masikip na silong. Niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag kang matakot. Nandito si Titser, sabi ko sa isip ko. Hindi ako pwedeng magsalita. Sa itaas, naghahalughog ang mga sundalo. Itinutumba ang mga estante ng libro. Blag. Blag. Naghahanap ba sila ng armas o gusto lang nilang manira? Isang blackboard ang bumagsak at nabasag. Sa blackboard na iyon, nakasulat pa ang magandang umaga na isinulat ko kanina. Ngayon, durog na ito sa ilalim ng bota. Sir! Tingnan niyo ito, sigaw ng isang sundalo. Ano yan? May cellphone dito. Mukhang nag-video ang mga ito. Tumigil ang puso ko. Cellphone iyon ng isang co-teacher ko. Nakarecord doon ang pagbabasa ng mga bata kaninang umaga. Sirain mo. Walang ebidensya dapat. Crack! Narinig ko ang paghampas at pagbasag ng cellphone sa sahig. Hindi lang tao ang gusto nilang patayin. Gusto nilang patayin pati ang katotohanan. Bigla. Tumigil ang isang pares ng bota sa tapat ng pinto ng silong namin. Isang liwanag ng flashlight ang pumasok sa mga siwang. Parang may tao sa ilalim bulong ng sundalo. Wala akong hawak na armas. Isang putol na ruler lang. Hinawakan ko ng mahigpit ang ruler. Kung bubuksan niya ang pinto, dadambahin ko siya. Mamatay na kung mamatay, wag lang ang mga bata. Dumaan ang ilaw sa mga mukha ng mga bata. Nakapikit sila lahat. Sa awa ng Diyos, natatakpan kami ng mga tambak na kahoy at basura, kaya hindi niya kami masyadong naaninag. Daga lang siguro. Tara na. Check natin yung kabilang building. Tumalikod siya. Huminga ako ng malalim. Diyos ko, salamat. Pero hindi pa tapos. Narinig ko ang utos mula sa labas. Yung mga sugatan, isakay sa truck o helicopter. Dadalhin lahat. Walang ititira. Dadalhin ba nila sa ospital? Hindi. Iba ang tono nila. Trinato nila ang mga bata na parang kikargamento na kailangang iligpit. Narinig ko ang kalagkaran at iyakan sa itaas. Hinihila nila ang mga bata. Ayoko. Ayoko sumama. Nanay. Boses iyon ng estudyante kong siknin. Alam kong may tama siya sa paa. Ngayon kinukuha na siya. Habang nagtatago ako sa dilim, naririnig ko ang pagtangay sa estudyante ko. Ito ang parusang mas masahol pa sa kamatayan para sa isang guro. Lumipat ang mga yabag sa likod ng building. Sa sandaling katahimikan, sumilip ulit ako sa taas. Sa madilim na liwanag, nakita ko ang eksenang pumigil sa hininga ko. Ang kaninang silid-aralan ngayon ay para ng katayan. Ang mga bala mula sa helicopter ay tumago sa sahig na kahoy. Sa mga butas na iyon, nakakalat ang gamit ng mga bata. Dumapo ang mata ko sa isang pamilyar na bagay. Isang pink na backpack na may design na Doraemon. Ang bag ay tadtad ng butas at nangingitim sa sunog.
Bukas ang zipper at nakalabas ang baunan. Tumapon ang kanin sa sahig. Pero ang kanin ay hindi na puti. Pula. Halong pula ng dugo. Ang tanghalian na sana ng batang iyon ay hindi na niya makakain kailanman. Sa tabi noon, ang kwadernong nabanggit ko kanina. Nililipad ng hangin ang mga pahina. Sa isang pahina, may sulat kamay na tabing gigamit ang lapis. Paglaki ko, gusto ko maging teacher. Sa ibabaw ng pangungusap na iyon, may pumatak na malaking patak ng dugo. Sinipsip ng papel ang dugo at binura ang mga salita. Ang pangarap ng batang ito ay winasak ng isang bala. Hindi na siya magiging teacher. Magiging numero na lang siya sa talaan ng karahasan. Teacher. Masakit, walang batang nasa yakap ko. Tiningnan ko siya, may nakatusok na piraso ng kahoy sa balikat niya. Hindi shrapnel, kundi kahoy na tumalsik dahil sa pagsabog. Huwag kang iiyak ha. Aalisin ni teacher. Tiis lang. Sinubukan kong hugutin ang kahoy. Nanginginig ang kamay ko. Madulas dahil sa dugo. Nalalaki ang mata ng bata sa sakit at nakabaon ang kuko niya sa braso ko. Gusto niyang sumigaw pero takot siya. Luha lang ang tahimik na dumadaloy. Pinunit ko ulit ang damit ko at tinalian siya. Ang puting sando ko ay naging pula agad. Mahugasan pa ba ng tubig ang dugong ito? Maghihilom pa ba ang sugat ng mga batang ito? Sa itaas, humahangin ng malakas dahil butas na ang bubong. Nagliliparan ang mga papel. Isang class record ang bumagsak. Bumukas ito at nakita ko ang mga pangalan. Jose. Maria. Pedro. May mga check sa tabi ng pangalan. Present sila ngayong araw. Pero bukas, hindi na sila makakapasok. Ang iba nasa ospital. Ang iba sa sementeryo. Napahilig ako sa dingding at napatingala. Bakit? Bakit eskwelahan? Sabi nila may mga rebelde daw. Wala ni isang baril dito. Lapis, ruler at mga bata lang. Naiintindihan ko na malupit ang gyera. Pero hindi ito gyera. Ito ay pagpatay sa kinabukasan. Pag-ubos sa isang henerasyon. Sa paanan ko may isang sapatos na naiwan. Sapatos na may drawing na Mickey Mouse. Nasaan na ang may-ari? Tumakbo ba siyang nakapaa? O baka wala na siyang paa na pagsusuotan nito. Nakakabaliw ang mga naiisip ko. Ipiniling ko ang ulo ko. Bawal pang hinaan ng loob ngayon. Kailangan kong magpakatatag para sa mga natitira. Pero, narinig ko na naman ang mga yabag sa itaas. Balik dito. May narinig ako doon. Bumalik sila. Clearing Operation Part 2. Siguradong makikita na nila kami ngayon. Hindi pa natutuyo ang dugo sa mga kwaderno, dadagdagan na naman nila. Blag. Sinipa ng sundalo ang pinto ng aming pinagtataguan. Parang kulog sa lakas. Pumasok ang nakakasilaw na sikat ng araw sa madilim na silong, kasama ang makapal na alikabok, inakpan ko ang mata ko. Positive. May mga tao sa ilalim, sigaw mula sa taas. Boses ng tagumpay. Boses ng mga ngaso na nakahuli ng biktima. Ilang sandali lang, nakatutok na sa amin ang mga nguso ng Armalite. Labas? Lahat labas? Kung hindi, papuputukan namin kayo. Inilagay ko ang mga bata sa likuran ko at itinaas ang dalawang kamay. Huwag kayong magpaputok. Huwag po. Puro bata ang nandito. Sigaw ko. Nanginginig ang boses ko pero pinilit kong maging matapang. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas. Ako ang mauuna. Kahit ako na lang ang barilin, baka sakaling palampasin nila ang mga bata. Paglabas na paglabas ng ulo ko. Pak! Hinampas ako ng dulo ng baril sa mukha. Nagbituin ang paningin ko. Tumba ako patalikod pero hinila nila ako palabas at ibinalibag sa lupa. Hinila ang kwelyo ko at inihagis sa gitna ng bakura ng paaralan. Nang nasa lupa na ako, tumingala ako. Ang mga nakatayo sa harap ko. Hindi tao. Mga halimaw. Naka-full battle gear. May mga pulang tela na nakatali sa braso.
Maitim at matigas ang mga mukha. Walang bahid ng awa sa mga mata. Ito na siguro ang unit na kinatatakutan sa Bulacan at Nueva Ecija border. Teacher. Isa-isang hinila palabas ang mga bata mula sa silong. Parang mga kuting na hinihila. Gusto nilang tumakbo palapit sa akin pero tinutulak sila ng mga sundalo, sinisipa. Diyan lang kayo. Yuko. Sa tabi ko, isang 10 taong gulang na estudyante ang nakaluhod. Puno ng dugo ang mukha. Nanginginig siyang nagtanong, Teacher. Papatayin na po ba nila tayo? Ang tanong na iyon ay parang punyal sa puso ko. 10 taong gulang, kamatayan na ang iniisip. Hindi anak. Huwag kang matakot. Nagsinungaling na naman ako. Ang totoo, hindi ko rin alam. Nakakaintindi ba ng salita ng tao ang mga ito? Isang opisyal ang lumapit sa akin. May nakasukbit na pistola sa bewang. Tiningnan niya ako ng masama. Ikaw ba ang commander ng DA dito? Hindi po. Teacher po ako. Nagtuturo lang po ako sa mga bata. Teacher ha? Teacher ng mga komunista. Dito kayo nagte-training no? Bintang niya. Naghahanap sila ng rason. Para pagtakpan ang pagpatay sa mga bata, gusto nilang palabasin na rebelde kami. Tingnan nyo. Anong tawag dito? May pinulot na laro ang baril, toy gun, ang isang sundalo. Plastic. Laruan ng bata. Kita nyo. May mga armas. Kampo ito ng rebelde. Kinukunan nila ng picture at video ang laruang baril. Gumagawa sila ng ebidensya para lokohin ang publiko. Ang laruan ng bata, pinalalabas nilang armas. Sa oras na iyon, pababa na ang helicopter. Nagliparan na naman ang alikabok. Ang mga batang nakadapa ay nag-iiyakan dahil napuwing. Tumahimik kayo. Kinasa ng sundalo ang baril. Crack crack. Hinarangan ko ng katawan ko ang mga bata. Ako na lang po. Huwag ang mga bata. Tumawa ang opisyal. Tawang nakakakilabot. Hindi ka pa namin papatayin. Isasama namin kayong lahat. Gagawin kayong human shield. Ang salitang iyon ay mas masahol pa sa hatol na kamatayan. Gagamitin nila kaming panangga habang lumilipat sila ng pwesto. Lumapag na ang helicopter. Bumukas ang likod. Para itong bunganga ng impyerno. Isakay yan. Yung mga sugatan isakay. Binuhat nila ang mga sugatang bata na parang mga sako ng bigas at inihagis sa loob ng helicopter. Nakita ko ang mga magulang na tumatakbo mula sa baryo. Anak ko. Diyos ko ang anak ko. Pero nagpaputok ang mga sundalo para takutin sila, kaya hindi sila makalapit. Sa harap mismo ng mga mata nila, inaagaw ang mga anak nila. Yakap-yakap ko pa rin ang ibang bata. Pinalibutan na kami ng mga berdugo. Mainit ang araw pero nanlalamig ang buong katawan ko. Ngayong araw, hindi lang paaralan ang nawasak. Ang pagkatao at human rights ay nawasak din. Dog. 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 Umangat na ang mga helicopter. Dahil sa hangin, yumuko ang mga puno at nabalot ng alikabok ang buong eskwelahan. Sa loob ng tiyan ng helicopter na iyon, nandoon ang mga sugatan at umiiyak na bata. Saan nila dadalhin? Sa kampo? Sa ospital ng gobyerno? Walang nakakaalam. Ang mga magulang ay walang nagawa kundi ang humagulhol sa gilid ng kalsada. Nang mawala na ang tunog ng helicopter, bumalik ang katahimikan sa paaralan. Pero hindi ito payapa. Katahimikan ito ng kamatayan. Kaming mga naiwan, ako at mga 20 na taga-baryo, ay pinaluhod sa gitna ng initan. Nakatali ang kamay namin sa likod. Nanginginig ako sa takot sa tingin ng mga sundalo. Patuloy silang naghahalughog. Wala na dito, sir. Sibat na tayo, sabi ng isa. Teka. Check nyo mabuti. Baka may nagtatago pa. Yung mga bigas at dilata dyan, kunin nyo na rin. Utos ng opisyal. Hindi ko na alam kung operasyon ba ito o hold up. Pati rasyon na pagkain ng school feeding program, pinapasa nila. Sa sandaling iyon,
Napadako ang tingin ko sa ilalim ng isang gumuhong dingding. Sa dilim, may nakita akong pares ng matang bilog. Si Emay. 6 na taong gulang. Hindi siya nakuha. Nagtatago siya. Nilagay niya ang daliri sa labi, yete. Puro alikabok ang mukha niya at may agos ng luha. Pinipigil niya ang paghinga. Parang sumabog ang dibdib ko. Kapag nakita siya ng mga sundalo, kukunin din siya. Ihihiwalay sa magulang. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Napansin ng sundalo ang tingin ko. Itinutok niya ang baril sa direksyon ng pinagtataguan ni Emay. Ano meron dyan? Humakbang siya papunta doon. Gag. Gog, papalapit ang bota niya kay Emay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Sir! Sir! May pera po sa bag ko. Sigaw ko bigla. Huminto ang sundalo at lumingon sa akin. Anong sabi mo? Pera? Opo. Yung funds po ng FT, nasa 20,000, nasa bulsa ng bag ko. Kunin niyo na po. Wala naman talagang pera. Pero alam kong pera ang salitang makakapagpaliko sa atensyon nila. Hindi na tumuloy ang sundalo kay Emmy at lumapit sa akin. Pag niloloko mo ko, patay ka. Kinapap niya ang bulsa ko. Wala. Gago. Niloloko mo ba ako? Pak! Sinampal niya ako at sinipa sa dibdib. Tumumba ako at tumama sa lupa. Parang nabali ang tadyang ko. Sobrang sakit. Pero sa loob-loob ko, masaya ako. Kasi nakatalikod na siya kay Emay. Ligtas na si Emay. Alis na tayo. Walang mapapala sa mga ito. Sunugin na lang ang school. Naghanda na silang umalis. Bago umalis, binuhusan nila ng gasolina ang natitirang dingding ng paaralan. Huwag po. Eskwelahan po yan, pakiusap ng isang matanda. Pero tinulak lang siya. Tabi. Masusunog ka. Isang sindilang ng lighter, nagliyab agad ang paaralan. Tuyong sawali at kahoy kaya ang bilis kumalat ng apoy. Emay. Nakatakbo na kaya si Emay? Sumilip ako sa pagitan ng usok pero hindi ko na siya makita. Kinalagad kami habang nakatali, pinalakad sa kalsada ng baryo. Sa likuran namin, unti-unting nagiging abo ang paaralan. Ang mga libro, kwaderno, pangarap ng mga bata. Lahat nagiging usok. Habang nakayuko akong naglalakad, may nakita ako sa lupa. Isang maliit na bakas ng paa. Paa ng bata. Papunta sa direksyon ng talahiban sa labas ng baryo. Kay Emmy iyon. Nakatakas siya. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa nakita ko. Sa impyernong ito, may isang munting pag-asa. Ang mga helicopter ay tultuldok na lang sa langit. Pero ang dagundong nito ay nananatili sa dibdib ng mga taga-baryo. Habang pinalalakad kami sa gitna ng kalsada, naglabasan ang mga magulang mula sa mga talahiban. Anak ko. Tinangay nila ang anak ko. Si aling nila, tindera ng kakanin. Sabog ang buhok, nakaturo sa langit habang sumisigaw. Nakita niya mismong isinakay ang 7 niyang taong gulang na anak na may tama sa binti. Gusto niyang habulin ang helicopter, pero paano? Napaluhod siya sa kalsada at pinaghahampas ang lupa. Ibalik niyo siya. Dumudugo ang sugat niya. Wala akong kasama doon, sinong mag-aalaga sa kanya? Gusto ko nang mamatay sa nakikita ko. Isang sugatang bata, napapaligiran ng mga armadong estranghero, sa loob ng maingay na makina. Gaano kaya siya katakot ngayon? Hinahanap ba niya ang nanay niya? Aaluin ba siya ng mga sundalo? Impossible. Para sa kanila, ebidensya lang ang batang iyon. Lakad! Huwag lilingon! Sinundot ng sundalo ang likod ko ng dulo ng baril. Muntik na akong madapa. Sa gilid ng kalsada, isang tatay ang nagmamakaawa sa sundalo ng nakaluhod. Sir! Parang awa niyo na po. Yung anak kong babae nakuha niyo. Pasamahin niyo na po ako. Ako na mag-a-assist sa kanya. Puno ng sipon at luha ang mukha ng tatay. Wala ng pride.
Kahit humalik sa paa ng sundalo, gagawin niya para sa anak. Pero malamig ang sagot ng sundalo. Hindi pwede. Gamot lang katapat niyan sa kampo. Tabi. Pag di ka tumabi, papuputukan kita. Kinasa niya ang baril. Walang nagawa ang tatay kundi umatras. Nakita ko ang pagkawala ng pag-asa sa mata niya. Alam na niya. Baka hindi na niya makita ang anak niya. Ang mga naiwan sa barangay San Isidro ay parang mga kaluluwang ligaw. May pumapasok sa nasusunog na school para hanapin ang tsinelas ng anak. May nakatingin sa mga patak ng dugo at umiiyak. Saang ospital dinala? Malolos ba? Kabanatuan? Walang balita. Walang signal. Pinutulan kami ng linya ng komunikasyon. Kaming mga dinampot ay dinala sa labas ng baryo. May mga truck doon. Isinakay kami na parang mga hayop. Bago umandar ang truck, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa gitna ng usok, ang barangay San Isidro ay tahimik. Pati iyak, humina na dahil paos na ang lahat. Kaninang umaga lang, puno ito ng GA. Ngayon, baryo na ito na walang bata. Ang naiwan na lang sa hangin ay ang mga sigaw na, anak ko. Anak ko. Binulong ng katabi kong taga-baryo, teacher. Anong gagawin nila sa mga bata? Umiling ako. Diyos na lang ang may alam. Pero sigurado ako. Kung makabalik man ang mga batang iyon, hindi na sila bata. Ang puso nila, puno na ng galit. Umandar ang truck. Puno ng alikabok ang dinaanan namin. Tinalikuran namin ang San Isidro. Pero sa tenga ko, rinig ko pa rin ang sigaw ng mga bata sa helicopter. Walang alam sa politika ang mga iyon. Hindi nila alam ang IFI o gobyerno. Ang alam lang nila teacher, school, laro. Ngayon, collateral damage na sila. Wala nang masasakit pa sa paghihiwalay ng magulang at anak ng walang dahilan. Lalo na kung agaw buhay ang anak. Nawala na ang tunog ng truck at helicopter. Ang buong San Isidro nabalot ng katahimikan. Dati, ganitong oras, amoy sinaing na at maingay ang mga naglalaro ng patintero. Ngayon, hangin na lang. Nagsilabasan ang mga tao sa mga taguan. Mapuputla. Takot magsalita. Nagtinginan lang sila, wala na ba sila? Nang masigurong wala na, lumabas na sila ng tuluyan. Ang una nilang pinuntahan. Ang paaralan. Umuusok pa ang mga poste. Ang dating eskwelahan, ngayon ay kalansay na lang na nakaturo sa langit. Pagpasok nila sa bakuran, napatigil sila sa amoy. Amoy lansa. Amoy dugo na lalong pinatapang ng init ng araw. Diyos ko po. Napaluhod ang isang lola. Sa sahig ng classroom, may mga lawan ng dugo. Sa ibang parte, may mga piraso ng laman. Kinuha man ng mga sundalo ang mga bata, hindi nila nakuha ang mga naiwang piraso ng pagkatao ng mga ito. Yung bag ng apo ko. Pinulot ng isang nanay ang basang bag mula sa dugo. Niyakap niya ito at humagulgol ng walang boses. Ang sakit ay nakabara sa lalamunan. Walang oras para magluksa. Kailangan nilang maglinis. Pero sinong may kayang magbanlaw ng dugo ng sarili nilang kadugo? May mga lalaking nagdala ng balde ng tubig. Bawat buhos, ang pulang tubig ay dumadaloy sa lupa. Ang lupang ito, iniinom ang dugo para gawing alaala. Tingnan niyo ito. Turo ng isang tatay sa wall sheet na nakadikit pa sa pader. Mga drawing ng bata. Tadtad ng butas ng bala. Sa drawing na may title na ang aking pangarap, may butas sa gitna. Hindi aksidente ang pagbaril ng mga nasa helicopter. Sinasadya. Target practice sa mga pangarap. Palubog na ang araw. Humahaba ang mga anino. Ang mga aso sa baryo, umaalulong dahil sa amoy ng dugo. Awu! Nakakapanindig balahibo. Sinong makakatulog ngayong gabi? Sabi ng kapitan, kailangan na nating gibain ang school na ito. Hindi na makakapag-aral ang mga bata dito. Hindi na ito paaralan. Sementeryo na ito. Gabi na. Madilim ang San Isidro. Walang nagsisindi ng ilaw. Takot silang makita ng eroplano. Sa dilim.
Bawat bahay may hikbi. Isang buong baryo ang umiiyak. Aabot kaya sa langit ang iyak nila? Sa kampo, sa isang detention cell. Madilim at malamig. Amoy ihi at dugo ang simento. Hindi ko na alam kung ilang araw na ako dito. Bugbog sarado ang katawan ko. Namamaga ang mukha ko. Sabihin mo na. May dinhi sa school, di ba? Sabunot sa akin ng interrogator. Gusto kong tumawa pero wala akong lakas. Meron po, bulong ko. Lumiwanag ang mukha niya. Ayun, umamin din. Ilan? Anong armas? Buong lakas akong sumagot. Mahigit 100 batang mandirigma na may hawak na lapis. Ang armas nila ay kwaderno. Iyon ba ang kinakatakutan nyo? Pak! Sinampal niya ako. Pumutok ang labi ko. Masakit, pero mas masakit ang nararamdaman ng puso ko. Sa kulungan, tuwing matutulog ako, napapanaginipan ko ang helicopter. Nagigising akong pawis na pawis, tinitingnan ang kamay ko. Pakiramdam ko may dugo pa rin ang mga bata. Kahit ilang beses ako maligo, hindi na matatanggal ang amoy na iyon. Survivor's guilt daw ang tawag dito. Bakit ako buhay? Bakit hindi na lang ako ang namatay kapalit nila? Ligtas nga si Emay dahil sa akin, pero yung mga batang tinanggay ng helicopter. Hindi ko sila naipagtanggol. Ilang araw pa, may balitang dinala ng gwardya. Medyo mabait siya, naawa siguro. Sir! Condolence! Yung mga batang dinala sa provincial hospital. Hinawakan ko ang rehas. Ano po balita? Kamusta sila? Kasama na ba ang magulang? Umiling ang gwardya. Patay na lahat, sir. 7 o 9 yata. Naubusan ng dugo pagdating sa ospital. Gumuho ang mundo ko. Yung bangkay? Nakuha na ng magulang. Bumuntong hininga ang gwardya. Iyon ang masakit, sir. Utos daw sa taas. Hindi ibinigay sa pamilya ang bangkay. Para walang ebidensya. Dinala agad sa krematorium sa bayan. Sinunog na. Abo na lang. Kahit huling silip hindi nagawa ng magulang. Napahagulgol ako. Sinuntok ko ang pader. Napakalupit. Pinatay na nga, pati huling paalam ninakaw pa. Wala nang masasakit pa sa magulang na hindi man lang nayakap ang bangkay ng anak. 2 beses nilang pinatay ang mga bata. Una sa bala. Pangalawa sa apoy. Gising ako buong gabi. Tumingala ako sa maliit na bintana. May isang bituin. Iyon kaya ang isa sa mga bata. Patawarin niyo si Titser. Wala akong nagawa. Nahihiya akong huminga. Nahihiya akong mabuhay. Pero, bawal akong mamatay. Ako ang saksi. Ako ang magsasabi sa mundo kung gaano sila kawalang hiya. Sinunog man nila ang katawan, hindi nila masusunog ang katotohanan. Ang mga kaluluwa ng mga batang iyon ay nasa balikat ko na. Sila ang bumubulong, Titser, laban lang. Ikwento mo kami. Pinunasan ko ang luha ko. Ang sakit, gagawin kong galit at lakas. Balang araw. Lalaya ako dito. At paglaya ko, isisigaw ko ito hanggang mabingi ang mundo. Ilang buwan ang lumipas. Nakalaya ako. Ewan ko kung bakit. Baka dahil walang matibay na kaso o baka swerte lang. Pero ang mundong binalikan ko ay hindi na tulad ng dati. Hilom na ang sugat sa balat ko, pero ang sugat sa isip ko, nagnanaknak pa. Hindi ako makabalik sa San Isidro. Masyadong masakit. Sa halip, pumunta ako sa kabundukan sa Sierra Madre. Nabalitaan ko na may mga backward school o paaralan para sa mga lumikas. Habang naglalakad ako sa gubat, may narinig akong pamilyar na tunog sa likod ng mga kawayan. Ba. Ka. Dani. Napatigil ako. Ang tunog na iyon. Sinilip ko. Naluha ako sa nakita ko. Sa ilalim ng malalaking puno may nakalatag na trapal. Walang dingding. Walang bubong kundi dahon. Nasa 30 bata ang maihawak na libro.
Punit-punit ang damit nila. Ang iba may peklat pa ng sugat. Pero ang mga mata nila, mas matapang na ngayon. Wala na ang takot. Teacher. Isang co-teacher ko na nakaligtas din ang tumakbo palapit sa akin. Nagyakapan kami habang umiiyak. Alam naming darating ka. Hinihintay ka ng mga bata. Hinanap ng mata ko si Emay. Ayun siya. Sa sulok. Buhay siya. Itinaas niya ang lapis niya at mumiti. Ang ngiting iyon ang nagsabing, Teacher, hindi kami talo. Sinunog nila ang school pero hindi nila kayang sunugin ang utak namin. Lumapit ako sa gitna. Walang blackboard. Nagsulat ako sa puno gamit ang uling. Anong lesson natin ngayon, tanong ko. Sabay-sabay sumagot ang mga bata, kalayaan. Hindi na lang letra ang inaaral nila. Buhay na. Biglang may tunog ng eroplano sa langit. Tumahimik lahat. Napatingala. Nandyan pa rin ang trauma. Pero ngayon walang tumakbo. Naghawak kamay sila. Huwag matakot. Commercial plane lang yan, sabi ko. Nang mawala ang eroplano, tumingala ako at nangako. Para sa mga nawala, hindi masasayang ang buhay nyo. Ang dugo nyo ang magdidilig sa lupang ito para tubuan ng bagong pag-asa. Ang San Isidro ay hindi lang kwento ng luha. Kwento ito ng pagbangon. Mainit ang araw sa Pilipinas. Maalikabok. Pero sa alikabok na ito, tumutubo ang mga bagong binhi. Sinubukang patayin ng mga berdugo ang mga bata. Ang hindi nila alam. Ang pinatay nila ay mga binhi. At ang binhi kapag ibinaon sa lupa. Lalo lang lumalago. Kinuha ko ang lapis. O CJ. Simula na ulit tayo.